O tingnan ninyo ito mga kababayan na kumakalat na picture ni Inday. Hindi natin maintindihan kung authentic po ito o baka Photoshop lang. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Parang may tama sa liig po si Inday. O yan po. Tingnan ninyo ito mga kababayan. Parang may nangyari kay Inday yata na hindi ka nais-nais. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ang nag-post nito, si Yayam Dizon, no? Siya nga nagtatanong din, is this for real? I've been trying to assess if it is an authentic picture of Sarah, but then again, I did not see any puncture holes. So I could not really make a definitive conclusion about it. Anyhow, if it is true, the person who did it to her must belong to the family of Edward Cullen from the Twilight Saga. Ayan po mga kababayan. Ngayon, chine-check natin kasi yung damit niya, parang yung suot niya kanina, doon sa pagbigay niya ng message mga kababayan, sa okasyon ng Independence Day sa Davao City, parehas yung damit po. Ngayon, may nakita kong video kanina. Medyo malabo lang kasi. Yung plinay ko nga po, yung kanyang message. Ito siya mga kababayan, no? Parang may tama nga. Medyo pumayat pati. Ito siya, Medyo pumayat pati, mga kababayan, si Inday. Parang authentic nga, mga kababayan, yung tamang yon. Ito kasi, may distansya to. Ang tawag dyan sa amin, lastro. Or injury po, kung sa English, mga kababayan. Na aksidente ba si Inday? Or may sumakal ba sa kanya? O nag-attempt ba siya na kung mga kababayan? Or may nakaaway siya na nag-inflict ng ganong ori ng injury sa kanyang liig po? So, yun ang mga tanong. Kung authentic po, kailang sa post po ni may pag-joke yung post ni Yayam Dizon po, hindi daw niya ma-determine kung talagang authentic kasi wala mang butas. Referring doon sa hearing ni Bato po sa alleged PDEA leaks, yung papel na sinasabing dokumentong nakasulat yung pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos noon, may butas. Ito walang butas. Pero kidding aside, kung totoo ito, mga kababayan, parang may kakaibang nangyari kay Inday. Parang authentic po siya kasi nang i-compare natin doon sa video kung saan siya nag-speech kanina, makikita natin yung parang injury sa kanyang lieg. Ito close up kasi itong kuha. Ayan po mga kababayan, pagmasdan ninyong maigi kung ano sa tingin po ninyo. Kung authentic po siya, kung totoo. Kung totoo, ang tanong, ano ang nag-cause ng kanyang injury? Ito yung video kanina ng isang vlogger. Ipakita ko po. Bias Random TV. Yan na nakita kong nag-cover. Yan ang liig. Parang ganon yung tama, mga kababayan, sa kanyang lieg. Na ito siya, mga kababayan, sa close-up. Ito yung speech niya, mga kababayan, kanina. Ipakita ko sa inyo po. By our forefathers played true courage, ayan bravery, and patriotism. On Independence Day, medyo hindi maganda yung kuha ng video.
our liberation, Yan but also place emphasis on the importance of remembering Hindi masyado the malinaw, adversities pero we have overcome yung injury, and the ideals nakikita ng konti kasi may we distansya. fight for. Mga The kababayan, freedom we experience in the present is a result of the unyielding resolve of our ancestors to Papapansinin reclaim niyo our pa? right to govern Ayan, ourselves as a sovereign nation. First natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. yan Parang authentic nga po, mga kababayan, yung injury sa lieg ni Inday. Yan po. Tingnan natin itong mga reactions ng mga netizens. Sabi ni Flor de Lisa Pablo, Sabado, haba ng sugat, self-inflicted ba or someone did it? Wawa naman, dami ng stress. Di kaya naipit lang siya? Sabi ni Johara Jibril Alnor, parang na-scratch baka nagsakalan dahil konti lang pera at pinipresyon na siya na dapat maupo na siya as president at lagot na siya kay Jing. Iba man mga kababayan yun, yung reaksyon, may kasamang joke. Ewan lang, hindi naman yan aaminin siyempre. Basta't it's either sinadya or nagkasakalan. Parang sa pera, I'm not sure. Sabi ni J.K. Soberano Magnaye, sino kumagat? Sino kumagat ba o humiwa dyan? Sabi naman ng isa, balak magbigti. Sabi ni Annabel Baseg. Sabi ng isa pa, si Ignacio Angela Reyes, somebody close, very close to her. Sabi ni Mario Monar, proud na proud pang ipakita yan. Sabi ni MGMJ, for real po ba yan? Sabi ni Maria Concepcion Mopas Collado, if may gumawa niyan sa kanya, for sure, kaso agad or media kaagad. Tamang hinala lang, nagpapaawa siya to get sympathy, kuwang-kuwa ang style bago nagkaroon ng EDSA 86. Sabi naman ni Marian Flores, may pagka-brutally wild talaga tong BP. Sabi naman po ni Ophelia V, sus, wala yan, gas-gas lang yan. Baka aksidenteng nakalmot lang yan nung naglalaro ng hindi na diniritso. Sana yung mas malalim ba para naman kapanipaniwala. Sabi ni Violet Oliva, OMG, what happened to her neck? Sabi naman ni Jong Balmaceda, no wonder, kasi butangira yan. Sabi naman po ni Marian Marie Apolinario Ugata, kaya pala lately, wala siya sa circulation, puro statement lang. Sabi ni Raquel Kahis Santillan, yes, nakita ko yan sa news kanina. Kahit anya ako, nagtaka kung ano yung nasa liig niya. Sabi ni Ernesto Nignalad, pakulong propaganda, let's investigate. So, iba-iba pong mga reactions ng mga nakakita. Kahit nga po tayo, hindi man tayo sigurado kung gaano ka-authentic itong nasa liig ni Inday at saka kung ano ang rason kung bakit mayroon siyang injury na ganyan mga kababayan. Pero nang i-compare natin sa actual video, ito kasi picture ito Nang i-compare natin doon sa actual video kanina, nakuha sa kanya nung mag-speech siya sa Independence Day celebration sa Davao, parang mayroon nga siyang tama sa leeg. Yan po. Yan o. Ito yung actual video na nag-cover kanina. Live Rizal Park, San Pedro Square. Ito yung nag-cover. Madayaw, Davao. Ang nag-cover pong vlogger si Bias Random TV kasi naghanap ako ng
video coverage ng SMNI, wala akong nakita. So ito yung lumabas na research natin. So parang may tama nga po mga kababayan sa liig. May distansya yung kuha sa kanya nitong vlogger na to. Parang authentic nga po mga kababayan. Anyway, kung ano man yung nangyari kay Inday with this kumakalat na mga picture niya, baka bukas po mag-react si Inday. Malaman natin kung totoo, kung ano nangyari, kung gusto niya na ipaliwanag. Kung hindi, ayan na natin. Baka nakalmot lang, kaya lang pambihira, parang malayo na nakalmot lang mga kababayan. Parang may malakas na puwersa po na tumama sa kanyang liig mga kababayan. Walang kalmot na ganyan po eh. Di ba? Yan sugat yan eh. Parang may tawag dito, matulis na bagay na tumama dito. Ito parang sinakal ng kung ano, di ba? So anyway, tingnan natin, hintayin natin kung ano ang development dito sa kumakalat na picture ni Inday mga kababayan. Hindi ko sinabing totoo talaga ito. At kung totoo siya na nagka-injury dyan, kung ano yung nangyari, hindi po tayo hindi tayo natutuwa sa ganyang nangyari sa kanya. Kung may nag-physical attack, mga kababayan sa kanya, or kung self-inflicted, tulad ng sinasabi ng mga nagre-react po, anong rason? Pag mga ganyan, mabigat na dahilan mga kababayan. Ito nga pala yung pinagkunan yan. Posted by Luminous Trixie. Luminous by Trixie Cruz Angeles. Ito siya. Authentic nga siya mga kababayan. Tingnan ninyo. Ito yung nasa liig niya. Yun nga. Malinaw nga. May tama siya rito nga mga kababayan. Ayan po. Yeah. Malinaw po. I-play natin. Galing po ito sa post ni Luminous by Trixie Cruz Angeles, Ahmed Paglinawan. Sabi diyan, kahit inaapi kayo, dapat maganda pa rin. So, i-play natin mga kababayan itong video kung saan kitang-kita yung sugat ni Inday sa ligo. Dali lang po kung ano sinasabi niya. Bisan gidaog-daog mo dapat guwapa niya. Ayan nga po. Yun lang, napaka-iksi lang pala mga kababayan yung sinasabi niya rito. Ulitin natin. Kasi ang gusto lang nating makita itong nasa liig niya para ma-determine natin na authentic siya mga kababayan. Bisan gidaog-daog mo dapat guwapa niya. Yun nga po. Totoo nga mga kababayan. May injury sa leeg si Inday. So authentic siya. Ito yung may distansya na video niya. Ito yung close up mga kababayan. Galing sa bidyong pinablis ni Trixie Cruz Angeles, si dating PCO Secretary, Attorney Trixie. So kitang-kita ang injury mga kababayan sa liig ni Inday. So malamang bukas baka magpaliwanag si Inday kasi kalat na po itong video sa social media. Yun man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.